Kumusta na po kayo? Isang masaya muli na pagbati sa lahat ng mga naaabot nitong ating FB Live. Pakihinaan natin. Para po sa kapakanan ng mga nagsusuri, itinatag ko po ang programang ito para po sagutin ang naninira sa Iglesia ni Cristo at sa pamamahala po ng Iglesia. Kaya ako po ay sumasagot lang, hindi po ako naninira. Sumasagot lang. Ang totoo, nagsimula po si Mr. Eliseo Soriano sa kanyang programa sa radyo, 1980. Lagi na niyang tinuligsa, sinimula ng pagtuturo niya, Iglesia ni Cristo lagi ang kanyang termino nga nung iba, pinupulutan. Nagsimula siya sa telebisyon, 1983, Iglesia ni Cristo agad ang kanyang mga tinuligsa. Mga ataking personal at doktrina, halo-halo na. Kaya, eto, sumasagot po ako sa kanya ngayon sa social media. Kaya, salamat po kay Bad Eli. Bad Eli, humawak po kayo sa inyong upuan habang ako ay nagpo-programa ngayon. At sana, tigilan niyo yung pagbabasag. Kasi nakakarating po sa akin, kahit kayo rin nasa Brazil, kayo po ay talagang galit na galit at gustong manakit. Ganyan po, oh. Ganyan si Bad Eli. Galit na galit. Gustong manakit. Ewan ko kung bakit. Bueno, pabatiin ko po muna itong mga sumusunod na lagi sumusubaybay sa atin. Ano po? Marami nang lagi sumusubaybay sa atin. Yan, halimbawa, si Ka Rebs Pilasa. Ayan. Si Ka Rovelin Siapno. Si Ka Monjeric Morales. Si Ka Patricio. Yan, yan po sa Bulacan East. Si kapatid na Susana Anghad. At di natin nalilimutang batiin si kapatid na Noel Balolong, ang tagapangasiwa po dyan sa Iriga City at lahat ng mga ministro, mga manggagawa at lahat ng mga kapatid yan. Kumusta po ang sambahayan ni Ka Edwin Baybayon? At buong sambahayan niya ay kasalukuyang dinudoktrinahan diyan po sa lokal ng Bagong Bayan sa Iriga City. Para po sa inyong kaalaman, ang sambahayan po ni kapatid na Edwin o Bambayon, miyembro po sila ng ADD ng Andating Daan, pero ngayon ay kasalukuyan na po na dumadaan sa pakikinig sa mga pangunahing aral sa Iglesia ni Cristo. Sana po ay makapagpatuloy kayo mga kapatid at anyayahan niyo po ninyo ay iba pang mga kasamahan ninyo sa Andating Daan. Kumusta po si Ka Noel Caritativo, tagapangasiwa po dyan sa Minnesota at lahat ng mga ministro dyan at mga may tungkulin, mga kapatid. At binabati na rin natin ang Ka Flor Angeles dyan po sa lokal ng Hensonville, dyan po sa anong distrito? Pampanga, ano po. At si Ka Roel Zapata, kumusta po? Belated happy birthday po kay kapatid na Catherine Joy no September 21. Ka Betty Ernie, birthday po ng Ka Betty Ernie. Kapitbahay ko ang may bahay ng Ka Arman Ernie. At happy birthday din po ngayon kay kapatid na Ani Arabejo. Diyan po sa lokal ng Luzon, distrito ng Central. At sumusubaybay din sa atin ang si Ka Christopher Roy, nakadistino sa Sapang Maragol, diyan sa Tarlac, si Ka Mark Lester Roy sa Saragosa, Nueva Ecija. Ka Danilo Roy, lokal ng Hamburg, Central Europe. Ingat po kayo dyan, ba? May mga taga Central Europe. Si Ka Rafi Orense sa Batangas North, sa lokal ng San Carlos. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay at meron na naman silang bagong anyaya at dinudoktrinahan na ngayon sa Iglesia ni Cristo. Ka Roel Saison sa Villeta Bacolod, Negros Occidental. Ka Manny Palad, kumusta po kayo? Si Ka Kenneth Louie Verillo sa Patindigan, Maguindanao. May mga taga Maguindanao tayo sumusubaybay. Si Ka Ronel Ritual, Busaran, Sablayan, Occidental Mindoro. Ka Rick Navarro and family, kumusta po? At ang mga taga-lokal ng Hacienda, diyan po sa Lingayen, Pangasinan. Ka Mike John Ver, kanilang destinado na lagi sumusubaybay sa atin. Lokal ng Lingunan, Cabanaba North. Camanaba North. Lokal ng Upper Bikutan. Lokal ng Suterville, Zamboanga City. Naalala ko yung Zamboanga. Sa nga pala, lagi sumusubaybay sa atin si Ka Rayjan. Ka Rayjan, mi amigo y hermano. Kumusta, hermano? Ingat po kayo.
Si ka Ronnie Galanta ng San Francisco, Agusan del Sur. Kabedasto ako gen family, lokal ng Bago Silang, Camarines Norte, si ka Fred Nabarosa, ang kanilang destinado. Ka Ed Macadehas o Mecadehas, lokal ng Pandakan. At ang lokal po ng Ayala diyan sa Pampanga East. Medyo malaking lokal yan. Campo Bension sa Pampanga East. At ang mga may tungkulin po sa Matalaba, distrito ng Lingayen, at lokal ng Washington sa distrito po ng Maynila. Banlik, lokal ng Bukal, Calamba, Laguna, sa Pateros, Metro Manila South. At si Jojo Dukusin, diyan po sa Urdaneta, Pangasinan. At yung ibang mga nagpapabati ay mamaya natin itutuloy ang pagbati. Ano po? Ito, may lokal ng Jerusalem, Israel, Kamontano, Egozen. Salamat po sa mga taga-Israel. Anong oras kaya ngayon sa Israel? Ito po. Kazarlin Boy Banding is watching. Ayun. Sandiwa Diop, distrito na po ng Davao Oriental. Sa nga pala sumusubaybay sa atin, si Calito Ocampo. Diyan po sa Cebu. Paborito yan ni Brother Eli, si Brother Lito Ocampo. Ka Jomar Vicar, kumusta po kayo? At Calamba City, Laguna, ingat po kayo. At lokal ng Guadalupe, si ka Lex Dayo, sumusubaybay sa atin. Ka Daniel o Raniel Montañez. Bueno, yung ibang mga bumabati, itutuloy natin ang pagbati mamaya. At yung mga nais pong magsuri, ano po, yung mga nais magsuri, ay pakiano natin muna yung ating background. Yung mga nais po magsuri, maaari kayong mag-text sa amin sa 0935-528-2434. Uulitin ko po, 0935-528-2434. Yung mga nais magsuri. Huwag na pong magte-text doon yung mga nais magpabati kasi dumarami po, napupuno yung ating inbox doon sa aking cellphone. Hindi na po namin napapansin yung mga nais na magsuri. Yung mga nais magpabati, dito na lang po sa mag-message kayo sa ating programa. Ano po? At sa nga pala, ang tagal kong hinihintay, namuti ang mata ko kahihintay doon sa video call na gagawin po ni King of Egypt para ipagtanggol niya at panindiganan niya na si Moises po ay naging hari ng Ehipto. Alam niyo nangyari? Ilang oras ako naghihintay, walang tumatawag. Kahit isa, kahit yung kanyang tiyuhin. Wala kasi ang hirap tindigan Wala sa Biblia. Kahit po sa buong pabalat ng Biblia, wala tayong mababasa na si Moises po ay naging hari ng Ehipto. Nung nakaraan, inilantad ko po yung mga negosyo ni Dalaginding. Isipin nyo, hingi ng abuloy sa kanyang miyembro. Pasok sa kanyang bulsa at sa kanyang bank account lahat ng abuloy ng kanilang samahan. Kaya nangyari po, kaawa-awa yung kanilang gusaling sambahan. Nasa kahabag-habag na sitwasyon o kalagayan, ang pinagbuti yung kanyang mga negosyo. Nakita nyo, grandioso yung mga ipinatayong mga businesses niya. Yung kanyang salot, yung salot na restaurant. Salud Restaurant, isipin nyo, doon sa Brazil may Salud Restaurant, merong Salud Restaurant, tapos meron pa siyang hotel na ipinatoy. Ang lupit mo, Brad Eli, ang lupit mo. Kinawawa po ninyo ang inyong miyembro. Bilyonaryo na kayo, hingi pa kayo ng hingi ng abuloy. Pagkatapos, wala kayong kahihiyan. Kawawa ang inyong miyembro at mga kaanib Tika, may tumataw po yata, sige. Ituloy mo. Sandali lang po at dumating na yung aming order sa Embrace. Ano ba sa Embrace? Yan, sa nga pala. Alam nyo, napakasarap po ng pagkain dyan sa Embrace, sa cafe, yung tinapay. Kaya doon na po kami lagi umu-order. Yung narito sa paligid, sa Central. Nako, tandaan nyo, napakasarap. Hindi dahil sa meron akong discount doon. No? Masarap talaga yung tinapay sa Embrace. Pakita na para katunayan live. Masarap po Kaya pagkatapos nitong aking FB Live, huwag naman niya supot. Pagkatapos ng FB Live, alam nyo, ang merienda ho na yung mag-asawa, yung tinapay nila, ayan napakasarap po. Pagkatapos yung iba pa, yung slice na eto, maaari kayo umorder hindi sa akin, sa Embrace, tatawag lang po kayo, napakasarap, malinamnam po
talo yung linamlam restaurant ni De La Guinding. Iwan na po natin yan. Bueno, eto sabi po ni De La Guinding. Salamat doon sa nag-deliver doon sa Embrace. Late na po dumating eh. Sabi 4 o'clock darating eh. Inabot sila ng malakas sa ulan. Alam nyo, ano po ang sinasabi ni De La Guinding? Nagwawala eh. Pinakita ko yung kanyang mga pinaggagawa na katampalasanan at kahalayan. So, ito ang sinasabi ngayon ni De La Guinding. Itong mga taong ito, wala akong ginawang masama sa mga ito eh. Mga iglesia ni Manalo ito eh. Pero inaamin nila, di ko man sila kilala, di man nila ako nakita, pero dinudurog nila ako eh. Yan po ang pahayag niya. At inulit na naman niya eh. Pakiulit niya para mapasin ang lahat. Binanggit na naman niya yung iglesia ni Manalo. Walang iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo. Ulitin natin. Itong mga taong ito, wala akong ginawang masama sa mga ito eh. Mga iglesia ni Manalo ito eh. Pero inaamin nila, di ko man sila kilala, di man nila ako nakita, pero dinudurog nila ako eh. Dinudurog daw po sila at nang katatawag ng pasin, wala raw siyang masamang ginawa sa iglesia ni Cristo na kung tawagin niya, iglesia ni Manalo. Doon pa lang sasalita niya eh. Di ba? Alam na alam mong iglesia ni Cristo, tatawagin mong iglesia ni Manalo. Kaya kahit kailan, ito si Mr. Soriano, sige, Mr. Soriano at lalo ikaw, Mr. Daniel Rason, alam ko, nire-record niya ako. Kailan ko kayo tinawag na iglesia ni Soriano? Kailan? Kailan ko kayo tinawag na iglesia ni Soriano na nakay Bonjing? Hindi ko na sinabi. Hindi ko nga kayo tinatawag na iglesia ni Madam Uring. Hindi ko kayo tinawag na iglesia ni Madam Uring eh. Di ho ba? Hindi ko kayo tinawag na Boy Tuhog, si Brad Eli, yung kanilang samahan. Kasi tinuhog yung Earth para lang makarating sila sa Brazil. Pag lumagos ka sa Earth, sunog ka sa init nung nasa gitnang dadaanan. Sabay, mahilig doon sa mainit ito si Brad Eli. Bueno, eto sagot ko po. Para hindi malimutan ng lahat, ulitin natin yung first video. Pakilakas natin ng konti lang. Ganyan po kahusay ang aking direktor. Taong ito, wala akong ginawang masama sa mga ito eh. Mga iglesia ni Manalo ito eh. Pero inaamin nila, di ko man sila kilala, di man nila ako nakita, pero dinudurog nila ako eh. Ito po ang sagot ko. Siya ang dumurog sa sarili niya. Sapagkat nagsalita siya ng kontra-kontra, didurog siya. Gumawa siya ng kahalayan at katampalasanan sa mismong loob ng ADD Convention Center doon sa Apalit, Pampanga ng uring. Nang uring siya. Di durog siya. Kaya sino po ang dumurog sa kanya? Sarili niya. Kaya dahil sa siya, walang mapagbuntunan ng galit at sama ng loob. Alam nyo, ang kanyang pinagbuntunan ng sama ng loob at galit, nakatikim. Itong mga Pentecostal na may tinatawag na glossolalia o pagsasalita ng iba't ibang wika na hindi raw maintindihan. Panoorin natin. Ito, galit na galit, gustong manakit. Ito. Siraulo! Mga gago! Mga siraulong pastor ang tinatawag na ibang wika sa Biblia o strange tongue, tongue na hindi iyo ginagamit ng ibang rasa o ginagamit ng ibang lahi. Kaya po pwedeng i-interpret. Kaya nga i-interpret eh. Pag hindi ma-i-interpret, huwag ka na magsalita. Ba't sasalita ka pa rin? Kundi siraulo mo, pastor ka ng demonyo. No? Wala nga mag-i-interpret, nagdadaldal ka pa rin. Sabi na nga ng Biblia, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Ba't daldal ka pa ng daldal? Dapat sa'yo paniwala kayo mga kapatid. Napansin nyo? Galit na galit, gustong manakit. Sabi nung nabasa ko sa kanila, galit na galit daw, gustong mabuwet. Sobra naman yung... Sobra naman ito si Badeli.
Ito po, magsiseryoso ako pa samantala, no po, para doon sa mga miyembro ng dating daan para hindi naman kayo maupindi sa akin. Ito po, pansamantala, yung galit ninyo pwede po bang kahit 1 minuto alisin ninyo yung sama ng loob nyo sa akin? Kasi may itatanong po ako sa inyo na isang mahalagang mensahe. Sa narinig nyo na paraan ng pagtutungayaw, pagmumura ng inyong punong mangangaral, eto tanong, relihiyon pa po ba ang inyong kinalalagyan? Sumagot po kayo. Masasabi pa ba ninyong yan ang tunay na paraan ng paglilingkod sa Diyos? Kung magtungayaw, halibas kaliwat kanan, yung puno nyo, ganito katindi. Ulitin natin para mapansin. Dumistansa kayo. Pakinggan nyo, relihiyon pa ba ang itinuturo nito ni Madam Uring o Doktora Dalaginding? Eto, panoorin ninyo uli. Siraulo, mga gago, mga siraulong pastor, ang tinatawag na ibang wika sa Biblia o strange tongue, tang na hindi iyo ginagamit ng ibang rasa o ginagamit ng ibang lahi. Kaya po pwedeng i-interpret. Kaya nga i-interpret Pag hindi mai-interpret, huwag ka na magsalita. Ba't sasalita ka pa rin? Kundi siraulo mo, pastor ka ng demonyo. No? Kaya nga mag-i-interpret, nagdadaldal ka pa rin. Sabi na nga ng Biblia, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Ba't dasal ka pa ng daldal? Dapat sa'yo paniwala. Mga kapatid. Nakita nyo, napansin ba ninyo? Dumistansya lang po kayo, mga miyembro ng Andating Daan. Yan ba'y tagapagturo pa po ng relihiyon? Paano kayo aakitin sa kaligtasan? Yan ba ang tunay na mag-aakay sa inyo sa tamang daan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos? Kayo nagwawala, totoo, sa akin talaga galit yan si Bad Eli. sa akin talaga ho galit yan Lamang, hindi niya talaga maibuhos yung talagang matinding galit niya sa akin kasi nasasaktan siya Aaminin ko po sa inyo, pagtatapat ko na, siya ang unang nasasaktan pagka mataas ang pitch niya pagka minumura ako. Nasasaktan siya. Bakit? Meron po siyang natatagong espesyal na damdamin sa kanyang kasagutan o kaaway. Kaya may nagparating sa akin Nagwawala daw minsan si Yuni, nagseselo sa akin Hindi maitago ni Bad Eli. Kaya nung murahin ako, nung ako tinutungayo niya, tingnan nyo, pakiramdaman nyo, iba yung tono Dati-dati, high pitch. Pero nung ako minumura, tingnan nyo, pakinggan ninyo. Ito, pinagsama-sama na ko yung pagmumura niya. Sandoval, gigil na gigil sa akin ito Matinding manira ito Pero ako, hindi kita sisiraan. Boss mo muna. Uhin mo, lilang mo, Sandoval. Yun. Yun ang isa. Nakakatuwa raw ako. Gigil na gigil daw ako sa kanya. Matindi raw ako manira. Kita nyo, low tone. Bad Eli, low tone. Pagkatapos, ituloy natin. Lukohin ka raw ang lelang ko. Tingnan, pakiramdam nyo. Talagang pigil na pigil yung damdamin niya Ito po. Sandoval. Lukohin mo, lilang mo, Sandoval. Yung lelang mo, lukohin mo, pakinggan itong aral ni Sandoval. Masarap itong ulit-ulitin itong katangahan itong si Sandoval Napansin ninyo? Nagmumura, katangahanis, napakalumanay ho niya Talagang nasasaktan siya pag minumura niya ako. Kaya halatang-halata po siya ni Yuli. Halatang-halata. Halatang-halata. Pero ako, halata ko rin si Bad Eli. Bad Eli, alam po ba ninyo ba't ako nagsuot ng Amerikana ngayon? Di ba, nakaraang barong? Kasi may nag-message sa akin na taga-Brazil. Gustong-gusto niyong pagmasdan ako sa video na ako ay naka-Amerikana. Gusto ko naman po, masiyahan kayo sa panonood. Kaya, nag-Amerikana muli ako. Pagmasdan po ninyo akong mabuti, Brad Eli. Pagmasdan nyo. Ayun. Tingnan yung buhok ko, yung kilay, yung ilong, ayan, yung ngiti, ayan. Pagmasdan po nyo. Alam ko po, magtapat lang kayo sa sarili nyo.
naliligayahan kayo pagka pinagmamasdan niyo ako. Maligaya si Brad Eli. Pero tatapatin ko kayo, kahit kailan, hindi po nagselos sa inyo ang misis ko. Hindi po. Kasi po, naaawa sa inyo eh. Naaawa. Kasi ang hirap na kunin ng isang bagay na hindi nyo talaga makukuha. Natatawa ako rito. O, tika, may mga tuntua ito, mga sumusubaybay sa atin, no? Oh, watching daw from Butuan City, Agusan del Norte, ano po? Ayaw pa raw umami, sabi ni Carohelio Angara. Oh, si Kakatnes, happy viewing po. Oh, sabi ni Caroy Diaz, hay nako. Sandali, baklang dalagin ding umaming ka na kasi may gusto ka kay Ka Michael. O yun, bueno. Kaya, eto, anong katunayang hindi po ako ang dumudurog kay Madam Uring o Doktora Dalaginding? Kasi doktora, nang-i-inject sa puwet. Nang-i-inject. Eto, anong katunayang hindi ako ang dumudurog sa kanya? Alam nyo, pati itong si Daniel Rason na kanyang pamangkin, busit sa akin na kunyari busit eh. Ako raw, feeling pogi, ito, i-play nga natin, ito sa panahon ng kanilang pagsamba, ipiniplay ako. Si Michael na kala mo kagwapo-gwapo eh. Buti kay Gandhi ba kayo nahulog sa upuan? Saan daw ka maghahari? Sa lupa. Paano ikaw maghahari sa lupa eh? Di ba eh? Wala na ikalupa. Papakinggan mo na nga yung ano na to. Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahan ng dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Cristo dito sa lupa yung paghahari ni Cristo dito sa lupa, anong nangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tiga mo. Tiga mo itong ano, si feeling pogi kasi itong si Kumag na to eh. O, napansin ninyo? Ang tawag sa akin ni Mr. Daniel Rason, feeling pogi, Kumag, Mr. Daniel Rason. Hinihintay kong tawag po ninyo. Tumawag ka. Uulitin ko yung number. 0935-528-2434. O kaya, mag-video call tayo. Tumawag ka sa messenger. Patunayan mo na si Moses ay hari ng Ehipto o naging hari ng Ehipto. Tutol ako. Patunayan mo. Patunayan mo. Wala. Namuti yung mata ko kahihintay. Inilagay ko na yung cellphone number. Hindi tumawag si Mr. Daniel Rason. Alam niyo nagme-message sa akin? Yung mga troll nung ang dating daan o MCGI. Yung mga dummy account at ako pinagtututungayaw at kung ano-ano ang sinasabi. O yung mga buzzers ko po na miyembro ng ang dating daan. Ito sasabihin ko sa inyo ng tapatan. Makahaharap ako sa inyo ng taas noo at hindi ako hinahatulan ng aking puso at ng aking budhi. Hindi ako nagagalit sa inyo. Hindi po. Naawa ako sa inyo. Naawa po ako sa inyo. Kaya kayo nariyan sapagkat kayo na brainwash, napapaniwala kayo ng inyong punong tagapangaral pero ang itinuro, dinurog yung sarili niya. Bakit siya nasa Brazil ngayon? Ang ipinagmamalaki niya, katuparan daw yun ng hula sa Biblia. Sipin nyo, katuparan daw ng hula sa Biblia. na yun daw pagkaro pumasok ka sa Pilipinas, pagkaro naglakbay ka, papunta sa Brazil at dadaan ka sa ilalim ng daigdig, ang labas mo Brazil, tinuhog yung daigdig. Ito talaga si Brad Eli, ang hilig manuhog. Ang hilig manuhog ni Brad Eli. Ba't ganyan ka, Brad Eli? Tinuhog yung daigdig eh. Ba't daw siya nasa Brazil? Katuparan doon ng hula yun na binabanggit sa Biblia na from the far east, I will bring your offspring and from the far west. Yung hula o biblical prophecy na para sa iglesyang ito, inangkin ni Mr. Eliseo Soriano.
ba't ba talaga siya nasa Brazil? Anong kanyang pagtatapat? Eto, kaya hindi siya umalis tumakas siya sa Pilipinas. Eto dahilan, pakinggan ninyo, pagtatapat niya. Nung sabihin sa akin ni Solicitor General Chavez, umalis ka muna sa Pilipinas, brother, sabi niya. Bakit po kaya umalis ako? Kasi meron kaming natanggap na intelligence report na kakasuhan ka ng mabigat na walang piyansa. Ulihin ka, pag nahuli ka, ay gukulong ka. At pagka nagkarayot, papatayin ka. At walang mananagot. Yun ang intelligence nito. Kaya payo ko sa'yo, sabi niya, umalis ka muna sa Pilipinas at merong magpaalam ka sa korte. Yan ang kanyang sinasabi, no? Talagang may nagpayro sa kanya na siya ay nanganganib, papatayin siya. Sa ibang mga pagkakataon, sinabi niya papatayin daw siya ng Iglesia ni Cristo. Naku po, ito sasabihin ko po sa mga miyembro ng Andating Daan. Walang lugar dito sa Pilipinas, nung narito siya, na hindi ko alam kung saan siya naroroon. Alam ko yung detalye, yung lakad niya. Tinatawag sa akin ng isa sa kanyang mga MIC, na kung tawagin ngayon ay KNP o Katuwang ng Pangangasiwa, ang counterpart sa Iglesia ni Cristo, yung district minister. Araw-araw kami nag-uusap. O ka Michael, pupunta kami sa Libertad. O kaya, alam ko. O ka Michael, pupunta kami sa Taguig. O ka Michael, doon kami sa Quiapo, sa coordinating center doon. Kaya alam ko. O ka Michael, dito naman kami sa Davao. Kaya alam ko. Pero, may nangyari bang masama kay Mr. Eliseo Soriano? Wala po Kasi hindi doktrina sa Iglesia ni Cristo yung sinasabi, yung akusasyon ninyo sa amin na pagpatay. Hindi po. Yun ay labag sa batas ng tao, lalo na sa batas ng Diyos. Kaya ang kung may kaanib sa Iglesia ni Cristo nai-involve, ilan lang naman yun, sa ilang mga maling gawa, ang gayon po, ay itinitiwalag ng tagapamahal ng pangkalahatan sapagkat hindi po kinukonsinti, hindi po kinukonsinti sa Iglesia ni Cristo ang anumang gawang masama, kasama rito ang pakikiapig o paggamit sa kapwa lalaki. Bueno, balikan natin. Kaya nga siya naroon sa Brazil, meron siyang tinakasang kaso rito Anong pagtatapat mismo ni Brad Willie Santiago? Ito, 19 years na miyembro na ang Dating Daan, naging manggagawa sa ang Dating Daan. Sabi nga ay kakiskisang siko ni Brad Willie, tagabasa ni Brad Willie. Ito pagtatapat ni Brad Willie Santiago. Nung ako ay makasama ni Ingkong sa Palit, Pampanga, ino-obserbahan ko siya, Brother Vincent. Tahimik akong nag-o-obserba. Yun ang nakita ko naman na talaga namang medyo manulog talaga, Brother Vincent. Medyo meron kang napapansin na kakaiba. Kasi pagka ikaw ay talagang lalaki, Brother Vincent, lalaki ka talaga. Hindi mo gagawin yung ikaw manghihimas ka, Brother Vincent, ng amin ng isang lalaki. Kaya, Brother Vincent, yung ikaw ay manghihipo ng amin ng isang lalaki. Sumabit nga dyan si Ingkong Brother Vincent. Yan ang pag-uusap nila Doon nga raw sumabit si Ingkong Ang Ingkong na tinutukoy po, yung puno nung samahang Members Church of God International, Incorporated. Doon daw sumabit si Brad Eli, si Ingkong. Doon sa panghihipo. Isipin nyo, nanghihipo ng ari, nanghihimas ng ari, ng kapwa lalaki. Yan ang dahilan. Yan ang tinakasan niya rito sa Pilipinas. Yan sa sumabit kaya anong pagtatapat mismo nung kanyang best friend, no?
si Pastor Apollo C. Kibuloy. O ito, pakinggan ninyo yung appointed son of God. Ayan. Yung reason niya, bakit 13 years na siyang hindi umuwi dito? Sapagkat may warrants of arrest eh. Dalawang rape case, dalawang docketed cases yan eh. Dumating na sa Supreme Court. Guilty na siya. Convicted siya doon. Oh, kaya lumayas siya. Hindi na siya nag-attend ng second hearing. O lumayas. Tapos wala na pala siya dito. At sabi ng korte, his intention is to escape the jurisdiction of the courts and its lawful processes. Kaya nandun siya. Tapos sasabihin niya na pagbabantaan daw siya ng INC na papatayin siya. Eh naku, nagbayad ka na nga dyan sa INC ng libel, di ba? Pinagbayad ka na, magbabayad ka na naman yan. Oh, puros kalukuhan yung pinagsasabi mo eh. Ngayon, nabulgar ka ng mabuti. O, yan po ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. O, isa raw ay, ang patotoo niya, na sinasabi daw ni Mr. Eliseo Soriano, kaya siya hindi makabalik dito sa Pilipinas sapagkat siya raw ay papatayin ng Iglesia ni Cristo. Diyos ko po, Diyos ko dahil sabi nga ni Bad Eli. Hindi nadahilan niya lang yun. Merong siyang 2 counts. 2 counts of rape sa kapwa lalaki. Intindi, kapwa lalaki. Yan ang dahilan kaya hindi siya makabalik dito sa Pilipinas. Kaya kung meron daw nakakahiya dito kay Mr. Eliseo Soriano, anong sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang sabi kasi kanina ni Brad Eli, tandaan ninyo, magpaalam ka niya Brad Eli sa korte. Eh hindi nagpaalam eh. Tumakas eh. Eto, pakinggan si Pastor Apollo Kibuloy. Sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong ikahiya. Ayan. Ang ikahiya mo, nariyan ka sa Brazil. Bakit nariyan ka sa Brazil? Ang sabi mo sa mga member mo at mga lipores mo dito sa Pilipinas, sapagkat sabi mo, pinagbabantaan kang patayin ng Iglesia ni Cristo. Ay ko. JR. Ito. Post mo muna. 2048. Binabasa po ni Pastor Apollo Kibuloy yung ding binasa ko nung mga nagdaan na record sa Supreme Court. Yung meron siyang rape case si Brad Eli Soriano na 2 counts of rape dito kay Daniel Berediano. Ituloy natin. 39. Eliseo F. Soriano versus people of the Philippines and Daniel Berediano. Eliseo Soriano is known as the Supreme Head of the Church of God International or ang dating daan. One of his followers, Daniel Berediano, who worked as the Assistant General Secretary of said church, filed 2 criminal cases for rape against him, docketed as criminal case number 06-3898M and 06-3899M. However, on the date of the scheduled arraignment, Soriano did not appear. Supreme Court ito. Tiranos. Ngayon, itong hamon ko sa iyo. Hindi ka maghamon eh. Ayan. Sige. Wala ka man dito, yung mga lipores mong palamura, manlalait, at masama palagi ang lumalabas sa mga bibig nila, patunayan mo. Ito ay hindi totoo. Ayun. Kasi ito tinatabunan, tinatakpan nila. Tinatakpan ito eh. Kayong mga taga itong kampon nito, kayong mga nandidiyan, makinig kayo. Huwag kayong magpabulag. Tapos sinaakusahan ninyo kami ang mga bulag. Kayo ang mga bulag, oh. Maliwanag. Ang kaso ng amo nyo, bakit nandoon siya sa Brazil? Nagtatago. Oh, eto. Supreme Court na to. Soriano has lost his standing in court. Records show that he was absent at his arraignment. Hindi na siya sumipot.
June 2, 2009, because he was already out of the lumayas na, having left on December 14, 2005, and has not returned since then. His flight to a foreign country manifests his intention to escape Tumakas. from the jurisdiction of the courts and not to be bound by their lawful processes. Therefore, fugitive from the law. You are a criminal. Fugitive ka. Criminal ka. Hindi paninira ito. Supreme Court ito. Oh, patotohanan mong hindi totoo ito. Oh, Mr. Soriano, may mensahe sa iyo si Pastor Apollo Kibuloy. Criminal ka raw. Puganti ka raw, fugitive ka raw, patunayan mo raw, pasinungalingan mo yung katotohanan na binasa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya may